Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Kuya Toy Beats, nandito po tayong kay Mr. Nakamura. Ang mangyari po ngayon, dito po sa Japan, taon-taon po sineselebrate po yung tinatawag nilang Golden Week. Yun po ang pahinga po ng mga Hapon at gala nila. Yung iba nag-out of the country, lumalabas po, namamasyal, nagtutur. Tapos ito na naman yung kasunod, yung tinatawag po nilang ubong. 1 week din po yan. Yung isang linggo po na yon, ang tawag po nila sa ubong po, ang ibig po sabihin nila ron ay parang sa atin, pesta ng patay. Kasi po yung mga ibang nandito sa city, umuwi pa po ng probinsya para dalawin po yung kanilang mga ninuno o mga magulang. Pumupunta po sila sa sementeryo. Ibig sabihin po yung abo, ewan ko kung nasa bahay nila, nadadalhin dun sa o nandun sa pinaka parang sementeryo, na iuwi po nila sa bahay ng buong isang linggo. Nag-get together din po, nagkikita-kita yung mga pamilya. So ayun po, ang sineselebrate po nila ngayon dito is ubong. Mga kalapatid, pinaka-pesta po ng patay. Ngayon po dito sa loob ni Mr. Nakamura, dire-diretso po tayo ng buong season ng ubong. Wala pong tao rito sa building. Ako lang po ang nandito sa building ni Mr. Nakamura. Nakiusap po siya na dire-diretso ko pong pakainin itong asikasuhin itong mga alaga dito na kalapate. Kasi nga po, yung kasama ko, 2 months na pong hindi pumapasok dito at na-opera po, nagpapahinga. Kaya ang araw ko po rito, nadagdagan po ng araw ko dito, nagkabaliktad. Sa kabila po sa 3 araw, dito naman po yung 4 na araw. Ang karelyebo ko po, si Mr. Nakamura, yung mismong may-ari, yung mismong amo ko po na napakayaman na nagkakalapate. Siya po ang karelyebo ko rito. Minsan po yung security guard, may security card po rito sa building niya. Siya naman po pumapalit sa akin. Doon po sa kabila, may karelyebo naman ako ron. Tuloy-tuloy ngayon siya ron. Araw-araw siya ron. At kasi nga nakiusap si Mr. Nakamura, dito naman ako. Kasi nung nag-quarantine po kami dun sa kabilang loob, nagkapalit. Nakiusap naman yung kabila para araw-araw ako ron. Nung nag-quarantine kami ng papuntang Singapore via Taiwan, dito naman po ako hindi pumasok. Kasi nga po, pumayag si Mr. Nakamura at andito pa po yung karelyebo ko. Ngayon naman baliktad. Doon po sa kabila ako may karelyebo, kaya dito naman po ako tuloy-tuloy. Very busy po tayo ngayon. Nagbibisi-bisihan po si Kuya Toy Beats nyo. Ngayon po, papakita ko po sa inyo mga kalapati rito. Papasukin po natin sa loob, papakainin. Tapos saka ko papakita yung mga tray na lilinisin po natin. So para ma-update ko po kayo rito sa ginagawa po ni Kuya Toy Beats dito sa Mr. Nakamura Loop. Ito, may double door po siya. Ito pong main door, andito po yung switch ng ilaw. Tapos merong door na para naka-safe na hindi na kakalabas po yung mga kalapate. Ngayon, pag may napakawalan ka, hindi mo sabihin na talaga kasalanan mo. Kaya konting ingat lang. Mamahalin po ang kalapate rito. Ang mga breeder po rito, karamihan po imported na winner sa ibang bansa. Tapos yung mga binayback niya na mga nag-champion sa OLR at saka yung mga umabot po na mga top 10, top 20, binabalik niya po rito. Binibili niya po uli para maging breeder po dito. So ito, papasukin natin sila. Ito po yung mga cock. Nandito tayo sa cock section. Yan, yung mga cock po. Kita nyo, gutom na gutom. Pal ng naaalis na balahibo. Wala po naiiwan na rito, na young bird. Lahat po nai-entry sa one loop race. Ang bumalik lang po itong taon na to, katatapos po ng season ng one loop race,
nag-champion po yung isang gray cell ni Mr. Nakamura 2023. Kaya po nagtataka po yung mga tao, sabi niya bet panay ang panalo. Kaya po ganun po yung mga kalapati ni Mr. Nakamura. Lahat po ng OLR dito sa Japan, sa buong Japan, sinasalihan niya po. Galing po yung mga anak po nito mga to yung sinasali niya. Karamihan po kasi rito producer na, inuulit na lang, na i-breed. Kaya nagtataka po kayo, parati kong pinikwento, may nanalo, nag-back to back. Ganun po talaga. Hindi mo masasabing tsamba lang o swerte lang si Mr. Nakamura. Talagang magaganda po yung kanyang mga breeder at saka hindi po siya bumibili ng mga imported na ginagawa niyang breeder na walang panalo. Karamihan po may panalo. Kaya maswerte po tayo kung makakapag-uwi tayo ng mga kalapati po na galing din po kay Mr. Nakamura. Ganon din po sa kabilang loop. Swerte po natin pagka mapapaabot po natin ngayon sila sa Pilipinas. So ito naman pong hen. Palabasin naman po natin yung mga hen. Ayan yung mga hen. Oh. Dami. Andyan yung yung gray cell na huling bumalik po rito na champion po ng 2023. Ayan, yan. Yun. Yung kulay green ng singsing, tapos kulay green din ng sensor. Siya po yun nanalo. Kabisado ko po dahil siya lang po yung green na singsing. Kasi ang green po is 2023 na may sensor. Nag-iisa po yan na ibinalik dito na green. Karamihan po 2020, 21, 22. Iba-iba ang kasing kulay taon-taon. Maraming gray cell dito. Yung mga gray cell po nila pala, ang lahi po is Richard Redrick. Richard Redrick. Ano nyo na lang po, search nyo na lang po kung sino si Richard Redrick. Ayan, nag-champion, oh. Yun. Ang liit na hen. Yun. Ayan po yun, yung champion. Breeder na siya ngayon. Etong November, ibibreed na po yan. Hindi po ako nagkakamali, Richard Redrick. Ang pinanggalingan po nitong gray cell ni Mr. Nakamura. AU po, AU ang singsing niya mga yan. Yung nanay po nila, champion po na doon sa Amerika. Very ang gaganda ng consistent po yung kanyang speed. First lap to last lap, 1,000 ang speed niya pataas. Bali, speed bird po na medyo may pagka middle distance yung mga gray cell po ni Mr. Nakamura. So, maswerte po tayo pagka mabibigyan tayo ni Mr. Nakamura dito na may uwi natin sa Pilipinas, miski itlog lang. Okay na sa akin yun. Basta mapisa. So, doon po tayo sa labas. Tatama na po natin to. At maglilinis po tayo ng tray. Ito, idiligpit na po natin to, nalinisan na to. Yan. Tuyo na yan. Kasi yan pong materials pala nito mga puti. Parang chalk ba? White cement. Sumisip-sip ng tubig. Kaya kailangan lalambot kasi pagka na mababad sa tubig. Kaya hanguin na natin. Tuyo na to. Kahapon pa to eh.
Ito po, medyo papakita ko po sa inyo yung ano. Maglilinis po tayo ng ano, ng pugad. Ito po ang ginagawa natin. Hindi po inuutos to. Obligasyon natin gawin to kasi nga tayo po ang nag-aalaga ng mga ibon. So kasama po yan kasi kailangan po, ang sinasalihan ni Mr. Nakamura is one loop race. Kailangan po na malinis po ang mga pugad, malinis ang pagkain, malinis ang tubig, malinis ang kulungan para po yung magiging anak nila is very healthy at saka malakas at may bubuga dun sa one loop race na race. So hindi nga tayo nag-aalaga ng mga ibon sa one loop race, kaya nga umpisa pong i-breed, i-condition yung breeder, doon na po natin uumpisahan. Ang kagandahan ay ganda po ng ang pag-aalaga, pag-aasikaso po sa kanila. Kailangan po nila yan. Kasi nga po, pag in-entry na po yan, pinadala na yung mga young bird, ay hindi na po natin alam mangyayari. Total, bahala na po sila mag-alaga. Basta yung dito, kailangan po asikasong-asikaso sila. Alagang-alaga. So, hugas po tayo. Hindi ko po papakita hugasan lahat. Basic lang po naman to. Lahat po may alam, kaya nito. Pampa-impress ba doon sa, sa nagpapasahod sa atin? Siyempre, yun din ang kinabubuhay po natin, yung pinapasahod sa atin. Kaya kailangan, sulit din po yung ating, doon sa amo natin. Yung binabayad niya po sa atin, kailangan sulit din. Hindi naman sobrang linis ang kailangan, basta malinis lang. So, lahat po ng mga loopman, nakagaya ni Kuya Toy Bits, ganito lang po ang sekreto para mahalin po kayo ng inyong mga amo. Ay pakita po natin din ang best natin sa pag-aasikaso ng mga kalapate para naman po hindi masayang din yung pinapasahod nila sa atin. Hindi sila manghinayang na magpasahod o magbigay ng incentive pagdating ng araw. Diretso po ang buong isang linggo ko rito ngayon. Bahala na sila sa kabilang loop. Meron naman ron. Marami nga po pala nagtatanong ba't hindi na raw ako nag-update po dun sa kabila. Yung iba naman po na ating mga subscriber, mga baser, nakakasawa na raw at puro ganun na lang. Kaya dito naman tayo ngayon mag-update para maiba naman. Totoo naman po, pagka parati na lang gano'n, talaga naman po nakakasawa. Ngayon, kung meron tayong naibibigay na konting tip, ay panibago po sa pandinig ng mga ating mga subscriber, maganda. Pero kung parehas na lang na gano'n, siyempre, mahuumay din po ang tao. Kaya minsan, hinahaluan na po natin ng kung ano-ano ang ating vlog para lang po maipakita sa inyo yung mga ginagawa po natin dito sa Japan, yung trabaho po natin. Kagaya po nito, hindi naman inuutos sa akin. Pero, siyempre, pag nakita mo amo, matutuwa, di ba? Mas maganda yung matutuwa yung amo kaysa mabibwisit o magagalit. Eh po naman ang ano ni Kuya Toy Bits.
Yan po ang ano ko. Once na nag-alaga po kayo ng ibon po dito sa Japan at may amo kayo, ay turing ninyo po na sarili nyo yung alaga nyo. Ako nga, pag kami nagkakasakit dito, nag-aalala rin po ako. Niisip ko. Oh, grabing init. So, yun po. Hanggang dito na lang. Ang update ko po sa inyo ngayong araw na to. Uy, muntik pa nahulog ang ating telepono. So, hanggang dito na lang po. At papaalam na po si Kuya Toybits. At oras na rin para magpahinga. Ito lang pong konting nilinis ko. At meron naman, bukas papasok naman tayo. Konti-konti lang, huwag po natin biglain. Para may trabahuin tayo kinabukasan. So hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat sa walang sawang tumatangkilik sa YouTube channel ni Kuya Toybits. Huwag niyo pong kakalimutan, like, share, and subscribe po. At i-hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga sumusunod natin mga video. So maraming pong salamat. Huwag po kayo magsasawa. Pagpasensyaan nyo na po. Medyo madalang tayo mag-update po sa inyo. Pero miski pa paano, miski pa isa-isa meron. At saka haluan na po natin ng mga ibang kaganapan po rito. Para naman po maiba at hindi naman po kayo maumay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik sa YouTube channel. Salamat po. Arigato po. Hanggang sa uulitin po. At mag-update na naman po si Kuya Toybits kung may bagong kaganapan po rito. Salamat po. Arigato po. Salamat. Bye.